What a crazy ending! Isa na nga ito sa pinakamagandang laban ngayong FIBA Asia Cup. Palitan ng big baskets ang both teams sa crunch time. Pisikalan ng dalawang kupunan parang wrestling match. So eto na nga ang gold medal game sa FIBA Asia Cup kung saan maghaharap nga ang China at Australia. Looking forward nga itong mga Chinese na ma-end ang dominance ng mga Aussie sa tournament neto. Pero desidido naman nga itong Boomers na maging perfect ang kanilang record sa FIBA Asia Cup at makuha ulit ang gold medal sa kompetisyon na ito. Kaya naman isang magandang laban na naman nga ang ating matutunghayan sa final game ng FIBA Asia Cup. Naging back and forth nga ang opensa ng both teams sa first few minutes ng opening frame. Maaga nga naging agresibo offensively itong veteran player ng China na si Jin Ki-hoo na agad nagkaroon ng 8 first quarter points. Naging balanse naman nga ang scoring ng Boomers this quarter. Halos hindi nga nagkakalayo ang score ng dalawang kupunan kung saan madalas nga ang lead changes. Pero sa late minutes nga ay biglang nagkaroon ng 9-0 run ng mga Chinese sa pangungunan ng kanilang point guard na si Ming Shanhu na nagkaroon ng 7 straight points. Umabot na nga sa 8 points itong biggest lead ng China. Naging pamatay sunog naman nga itong corner 3-point shot ni Galloway pero hindi nga yan nakapagbigay ng spark sa kanilang opensa. Kaya naman lamang pa rin nga ng 8 points ang China after ng first frame sa score na 25-17. Second quarter ay tumuloy-tuloy nga ang momentum ng China sa early minutes kung saan nagkaroon nga sila ng 6-0 start. Dahil nga dyan ay umabot na sa double digit ang kanilang kalamangan. Take over na nga sa kanilang opensa itong si Jeonji Wang na nagkaroon ng 7 straight points. Ala Dirk Nowitzki nga itong kanyang mga post fadeaway shot. Umabot na nga sa 15 points ang labang ng mga Chinese. Nagkaroon naman nga ng counter run ng Australia sa halfway mark na pinangunahan ng kanilang veteran player na si Xavier Cooks para ibaba sa 1 puntos ang kanilang hinahabol with under 2 minutes. Galit na nga itong coach ng China during timeout dahil bigla ngang naglaho ang kanilang malaking kalamangan. Buti na lang nga ay nagkaroon ng pamatay sunog na back-to-back 3-pointer si Ming Shanhu papatapos ang quarter para i-extend sa 4 points ang lamang ng China going to the halftime break sa score na 46-42. Third quarter ay nagkaroon nga ng magandang simula sa opensa ang Boomers. Nakapag-generate nga sila ng run sa early minutes na pinangunahan ni Galloway. Dahil nga dyan ay nakuha na nga ng Australia ang kalamangan entering the halfway mark. Agad naman nga nagkaroon ng sagot ang China para pigilan ang momentum na yan ng Australia. Dikdikan na nga ulit ang laban sa late minutes kung saan madalas nga ulit ang lead changes. Nagkapalitan pa ng big baskets ang dalawang kupunan papatapos ng quarter pero lamang pa rin nga ng 3 puntos ang China after ng third frame sa score na 71-68. Fourth quarter ay patuloy nga pagiging agresibo sa opensa ni Xavier Cooks para sa Australia pero sa kabila naman nga ay patuloy din nga mainit na shooting sa labas ni Ming Shanhu. Naging back and forth nga ulit ang opensa ng both teams entering the halfway mark kung saan madalas nga ulit magtabla ang score at lead changes. Nagkapisikalan pa ang dalawang kupunan sa pagkuha ng loose ball kung saan dinumugan ng mga Chinese players itong si Xavier Cooks. Nagpaparamdam na nga ulit sa opensa ng China itong si Jin Ki-hoo na naging agresibo sa ilalim. Sa kabila naman nga umiinit na nga ulit ang 3-point shooting ni Galloway. Palitan pa rin nga ng baskets ng dalawang kupunan sa crucial minutes. 2-minute mark ay nagkaroon nga ng big 3-point shot si Ming Shanhu para bigyan ng 1-point lead ang China. Pero sinagot naman nga kaagad yan ni Hickey sa kabila para ibalik sa Australia ang kalamangan. Nagkaroon nga ng big free throws ang Australia down the stretch para magkaroon ng 3-point lead sa China. Natawagan pa ng unsportsmanlike foul sa Xavier Cooks with 4 seconds remaining kung saan nabigyan ng dalawang free throws ang China. Pero namintis nga ng China ang kanilang potential game winning basket kaya sa huli nga ipanalo ang Australia.